this April, merong dalawang promising phone na nilabas, which is the Camon 50 series at itong bad boy na Infinix Note 60 Pro. Actually, solid din yung specs nito. Maganda rin, the same ng Camon 50 Ultra and also ng Camon 50 Pro. By the way, kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo panood din yung review natin doon sa ating main channel, which is sa Para kay Steven Tips. And sa video na to, pag-uusapan natin itong bad boy phone ngayon ni Infinix, which is the Infinix Note 60 Pro na ginamitan ng Snapdragon chipset. Bago yan kay Infinix, and pag-usapan natin sa video na to kung worth it nga pala to. And welcome nga pala dito sa ating Parakoy's First Look Tech, na kung saan dito namin ina-upload lahat ng first impression video na gagawin namin sa mga unit na i-review namin sa main channel. So kung interesado kayo, tara pag-usapan natin itong bad boy na to. Okay, ito yung pinaka-itsura ng packaging niya. So makikita na agad natin dito yung mga pahapyaw na specs. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, gumamit to ng Snapdragon chipset, which is a Snapdragon 7S Gen 4. Magandang chipset din naman yan. Yun nga lang, hindi siya ganoon kalakasan pagdating sa usapang gaming. But in overall, goods na chipset yan. Then dito naman sa likod nga, makikita pa natin yung ibang mga pahapyaw na specs. Makikita natin dito na meron tayong 144Hz 1.5K AMOLED screen display. Merong 90 watts fast charging support with 6,500 mAh battery capacity. Merong 3D iScore cooling system. Merong 50 megapixel camera and active matrix design. Tingnan natin kung ano yung tsura nito. Kasi balita ko, based sa mga review na nakita ko sa kanila, mukha daw tong iPhone. So titingnan natin. By the way, ito yung first impression ng talagang magagamit natin to. And as of recording this video, for sure ginagawa na namin to ng full review sa main channel. Kaya abang-abang kayo doon for more information. So sa loob ng box, yan, meron siya cover. After natin matanggal yung cover, makikita natin dito yung dalawang box, which is yung una, nandito yung ating MagPad. Kung hindi ako nagkakamali, MagSafe ready na rin, or merong wireless charging capability itong ating Infinix. And yeah, tama, ito yung MagPack niya. And actually, pamoso talaga sa Infinix sa paglalagay ng mga extra na something sa mga series nila ngayon. Medyo mapapansin kong seryoso sila dyan, unlike kay Tecno na konti-konti lang yung nilalagay nilang mga accessories. Then sa loob nito, ito yung makikita natin. Okay, open it up. Makikita natin dito yung isa pang Infinix na box. Then sa loob ng box ito, makikita natin dito yung ating mga paperworks, gaya na to. Yan, yung ating warranty card. And syempre, yung ating user manual. Then, makikita na rin natin dito yung ating hard plastic case. Makikita ninyo dyan, yan, nakikita ninyo, hard plastic case yan. And yung design niya is pang iPhone na iPhone. So, I think, yeah, tama yung sinasabi nila na mukhang iPhone tong isang ito. And ito yung ating mismong phone. Tanggalin natin. And ito yung itsura niya. 1, 2, 3. Oh, sheesh. Mga talaga siyang iPhone actually. Nakita na ako ng iPhone 17 Pro Max. iPhone 16 lang kasi yung gamit ko. iPhone 16 Pro. And yes, yung design niya, yung camera plateau, yung curvature, lahat iPhone ting kung ako yung tatanungin. So, yun yung pinaka-napansin ko agad sa kanya. Yung design niya, as you can see, is iPhone 17 Pro Max talaga. But yeah, yung nipis niya talaga di hamak na talagang manifest unlike sa mga regular phones. So, gaya nitong Poco F7 na meron ako. Kung pagkukumparahin ko silang dalawa, look at that, mas manipis pa rin po ito. By the way, same lang sila na meron 6,500 mAh battery capacity, but look at that size difference. Diba? Same sila ng lapad, pero hindi siya ganon kanipes. Actually, kilala nyo ako, hindi ko talaga trip yung mga malalaking phones or yung malalapad na phone, but bibigyan ko siya ng exception pagdating dito, at least pagdating sa first impression ko, kasi hindi ko pa naman siya nagagamit pang daily. Anyway, tingnan natin yung iba pa na nasa loob ng box. Bali, makikita natin dito is yung ating charging adapter na 90 watts and also yung ating charging cable na naka USB Type-C to USB Type-C. And that's pretty much it lang naman. Now, setup ko lang to at pag-usapan natin yung mga pwede nating tingnan sa loob ng phone na to. So, kakatapos ko lang i-setup and in-boot up to, and ito agad yung una ko napansin. Hindi lang yung design yung pang iPhone sa kanya, pati yung itsura din ng UI. As you can see, yung wallpaper na yan, kung mayroong mga iPhone user dyan, alam niyo nasa iPhone yan. And look at that unlock animation. Dang. iPhone na iPhone yan detect. And hindi lang yan. Look at the icon. Same na same sa iPhone. Look at the animation again sa pag-navigate. Same na same sa iPhone. So, ano yung pinupoint ko dito? Ilang beses ko na rin naman or ilang beses na rin naman ako nakakita ng ganito. Kahit kay Tecno, gano'n na rin yung ginagawa nila. And for me, that's normal. Lagi naman yung ginagawa ng mga phone brand, kung ano yung maganda sa isang phone, kung ano yung maganda sa ibang brand, ginagawa nila, kinakopy nila, and pinapaganda nila. And yeah, for me, maganda naman talaga in overall. So, kung meron naman kayo mga preferred na customization, pwede naman kayo
gumamit ng ibang launchers out there. Pwede nyo naman ito i-customize, walang problema. And napansin ko rin, meron pa rin sila mga bloatware dito. Yan, as you can see, pre-installed yan. Kakaboot lang ng device pero meron na agad. And normal lang din naman yan para sa isang budget phone. Pero yung isa sa pinaka-cool na features nito na nakita ko, which is yung kanyang tinatawag na active matrix design. Which is nandito siya. Yan. Pag inactivate ko, look at that. Magkakaroon tayo na, wala. May pusang naglalakad. I mean, susubay yan. Natutulog pala siya. So, pwede pa rin natin yung baguhin. Meron tayo dito mga pwedeng gamitin. Halimbawa, itong start blast. Tapos, pwede ko rin siyang kontrolin. Oh, gyro niya. Okay, game siya. Yan. Tapos, pwede ko siyang kontrolin using the gyro ng mismong phone. Look at that. Okay, dead ako. Na-dead ako. Tingnan niya, ang ganda niya for me ha. And then, kapag inactivate natin yung game na yan, maglalak yung phone natin and then pwede naman natin siyang i-unlock. So, you can see, meron po dyan. So, swipe niya lang para ma-unlock niya. Tapos yun, pwede niya ulit siyang galawin. Yan, so you can see. Tapos, hindi lang yan. Kung hindi ako nagkakamali, pwede natin gamitin yung button. Ayun, ganun nga. Ganun siya gagana. Ang kulit. Then, actually, meron pa silang ibang design na pwede natin pagpilian dito. Meron tayong Simba, Kiki, Whoopi, and Hidden Item. I don't know what is it. Which is for me, a cool thing. Pwede rin pala tayo maglaro using that character. Look at that. Kita natin dito. Tingnan nyo dito sa taas. Oh, using power button, pwede tayong tumalon. Parang ito yung version ng Chrome, yung dinosaur sa Chrome kapag walang internet. So, same concept maybe. Kasi, syempre, lalaroin mo lang to pag walang internet, I guess. Gusto ko yung concept, by the way, Kasi, pampalipas oras and actually, naalala ko dito yung Glip Matrix ng nating phone 3 na gamit-gamit ko na naging daily driver ko. May game din naman sila, which is yung Bato Pick and Spin the Battle, etc. But basta enjoy ko to, mas nakakatawa. Pero good thing na nilagay nila and I hope add-ons lang to at hindi to naging main reason para tumaas yung presyo ng device, diba? And speaking of presyo nga pala, mabibili natin to sa presyong 15,000 plus pesos kung hindi ako nagkakamali. Ito yung presyo niya if bibili natin siya ngayon, 15,903 or sabihin natin 16,000 pesos. Naka-off dyan yung gadget protection natin kapag i-order kaya nakuha ko siya sa ganyang presyo. So, pwede nyo rin yan mabili ng ganun. So, link in the description down below. Meron din tayo iba pa mga features dito like yung flip to flash, snake, light effect widgets. Makikita natin itong mga sinasabi ko to sa full review. Doon ko yun ite-testing lahat. Ito pa yung ibon yung kinakailangan tandaan pagdating sa chipset. Yes, I said, naka-Snapdragon 7S Gen 3. Good sa chipset, pang mid-range level, pero hindi ganun ka-okay yung performance pagdating sa balag-bagang gaming. Mga light moderate game, pasado dito, pero kapag heavy game, matic, hindi niya kakayanin. Pagdating naman sa camera, meron tayo ditong dual camera setup. Meron tayong main camera na 50 megapixel and isang ultra-wide camera na naka 8 megapixel. So, okay naman siya in overall para sa akin. So, basic camera setup lang din. And yung supported na resolution niya pagdating sa video is 4K at 30 FPS. Good news yan dahil nga sa Snapdragon chipset na meron siya. And then sa atin namang front-facing camera, naka 4K at 30 FPS din tayo. So yan lang naman siguro yung mga kinakailangan yung matandaan sa phone na to. And in overall, based on my first impression, goods na phone siya. If gusto nyo ng isang phone na more on design yung priority, yung crispiness ng design niya pang iPhone talaga, go for this one. Look at that. Plus ilalagay pa natin itong magnetic na previous niya dito sa likod. Boom. Yeah. Pero I doubted na meron siyang MagSafe built-in sa phone. Meron siyang dikit para sa wireless charging pero wala siyang MagSafe. Look at that. Yan, nahulog. So, kinakailangan talaga natin gumamit ng phone case para magamit natin yung MagSafe capability ng phone case para makapag-charge tayo gamit yung wireless charging. So, yun yung pinaka-need natin tandaan sa phone na to. But in overall, I like this one. Yung presyo, kapresyo ng Poco X8 Pro and ng ating Tecno Camon 50 Ultra. Magandang labanan. Siguro gawan namin ng comparison if gusto ninyo. Comment down below if trip ninyo. Anyway, dito ako natatapos yung video. Maraming salamat sa panonood and kita-kits dito sa bad boy phone na to para sa full review doon sa ating main channel. Yun lang. Peace.